Nagsisimula ang kwento sa digmaan ng mga nasyon. Matapos ang maraming taon kung saan dugo ng ilang henerasyon ang dumanak, isinantabi ng magkaibigan noong bata ang mga pagkakaiba at bumuo ng isang nayon. Iyon ang naging kilala bilang Konoha. Pangarap ni Hashirama at Madarang lumikha ng lugar kung saan magiging ligtas ang mga bata mula sa digmaan, ngunit ito rin ang naglayo sa kanila. Hindi lang sila bahagi ng magkaribal na angkan, kundi sila rin ang itinalagang umupo bilang pinuno ng mga ito. Maraming taon silang naglaban hanggang sa naging malinaw ang kalamangan ng Senju. Dumarami din ang mga Uchihang umaalis at sa halos lahat ng laban, napatunayan ni Hashiramang siya'y superior sa kaibigan. Nang mawala ang kapatid ni Madara at kahit ginamit ang bagong gising na Eternal Mangekyou, ay nabigo pa rin siyang talunin si Hashirama. Naghanda si Madara sa katapusan at gusto na nito biramang wakasan siya. Ngunit magsasakripisyo si Hashirama kung iyon ang magpapahinto sa digmaan at nang tatapusin na niya ang sarili, ay pinigilan siya ni Madara. Sa sandaling ito bumuo ng kapayapaan ang dalawat bukod roon, lumikha sila ng nayon. Ngunit unti-unting nawala ng tiwala si Madara sa nayon. Nagsimula siyang maniwalang ang pangingibabaw ng Senju ay lumilitaw at ang mga Uchiha ay unti-unting nabubulok sa kadiliman. Nang mabasa ang tableta ng Uchiha, siya ay nakumbinsing ang nayon ay nabigong eksperimento at sinubukang kumbinsihin si Hashirama pati mga Uchiha, ngunit walang naniwala sa kanya, kaya dito nagpasya si Madarang lisanin ang nayon. Siya ay nagalit sa mga tao ng Konoha at madalas na sinusubukang atakihin sila, ngunit naging malala ang sitwasyon nang gamitin niya ang Nine Tails para wasakin sila. Sa pagkontrol kay Kurama gamit ang Sharingan, naglaban si Madara at Hashirama sa lugar na magiging kilala bilang Valley of the End. Isa itong waterfall na magkakaroon ng estatwa sa parehong gilid para sa dalawang mandirigmang naglaban. Sa labang ito inakalang tinapos ni Hashirama si Madara. Ngunit paano kung baligtad ang nangyari? Paano kung nagawang magkamali ni Hashirama at sinamantala yon ni Madara? Kung si Hashirama ay natuhog ng kuko ni Kurama at namatay doon, ano nang mangyayari? Si Madarang nakatayo sa ulo ng Nine Tails ay titingin sa bangkay ni Hashirama Senju. Ang isipan niya ay mapupuno ng mga alaala dahil sa labang iyon. Matapos ang maraming taon, halos parang walang nagbago. Isang maikling pagitan sa mga dating laban ang halos lilinlang sa isip na ang kasalukuyan ay ang nakaraan, ngunit hindi. Ang buong dahilan kung bakit siya naroroon ay para sirain ang bagay na maling itinayo para sa kapayapaan. Naniwala siyang magkasama nila ni Hashiramang mapapahinto ng tuluyan ang digmaan. Ngunit sa pagtagal, mas naunawaan niyang ang tanging bagay na umiiral sa realidad ay paghihirap at kawalan ng saysay. Naranasan niya ang paghihirap mula sa digmaan at kawalan ng saysay na habulin ang kapayapaan. Sa dulo, magkakaroon lang rin ng isa pang digmaan at pagdanak ng dugo. Ang mga pinunong nagsisimula ng digmaan ay naniniwalang baka doon sila makapagdala ng liwanag sa mundo. Ngunit kapag may liwanag ay may anino rin at hanggat may mananalo sa isang digmaan ay may matatalo rin. Hindi ito nagtatagal sa pagitan ng mga tao, ngunit hanggat may pagkakaiba sa mga paniniwala ay mananatili ang konsepto ng digmaan. Napagtanto niyang ang pag-ibig at galit, kapayapaan at digmaan, liwanag at dilim ay mga konseptong bahagi ng walang katapusang siklo. Ito ang realidad ngunit saan pa ba maaaring mabuhay? Nakakadismaya ito at tila insulto ang kapalaran ngunit paano yon magbabago? Natuklasan niyang hindi iyon imposible. Kailangan niya ng ilang bagay ngunit pinangungunahan niya na ang sarili. Muli siyang tumingin sa ibaba at nakaramdam ng kalungkutan nang makita ang mga labi ni Hashirama. Ngunit ito'y natabunan ng adrenalin mula sa labang dumaloy sa buo niyang katawan. Wala ring oras sa pahinga dahil kailangan niyang gawin ang plano. Si Madara ay sasakay sa Nine Tails at papasukin ang Konoha. Agad siyang sasalubungin ni Tobirama Senju, natatawag sa kanya at magtatanong kung anong ginawa niya kay Hashirama. Masamang ngiti lang ang isasagot ni Madara at iyon lang ang kailangang makita ni Tobirama upang malaman ang nangyari. Si Tobirama ay natural na henyo at kinikilala bilang pinakamabilis na shinobi. Lagi siyang lumilikha ng bagong mga teknik at abilidad gaya ng kanyang tatak, ang Flying Thunder God Technique. Siya rin ay magpapatuloy sa paglikha ng Kukyusei Edo Tensei. Ang kanyang hilig sa pag-aaral at pag-eksperimento ay karaniwang mamamana ng estudyante. Unay si Sarutobi na pagkatapos ay matututunan at babaluktutin ni Orochimaru. Gayunpaman, sa sitwasyong ito'y wala iyong pagkakataong mangyari. Ang atake ni Madara sa Konoha ay napakalakas. Ginamit niya ang Nine Tails sa ilalim ng Genjutsu laban sa parehong Senjut Uchiha. Siya mismo ang lalaban kay Tobirama sa gitna ng pamiminsala ng Nine Tails.
Mabilis si Tobirama, na kaya niyang iwanan si Madara at ang kanyang magkakaibang teknik ay nakakamangha, ngunit si Madara pa rin ang nagtaglay ng kalamangan sa laban. Makakapagdulot ng pinsala si Madara, at sa pagising ng kanyang Eternal Mangekyo Sharingan, ay magagawa niyang pabagsakin si Tobirama. Masaya si Madara sa galit na nararamdaman ni Tobirama mula sa pagkawala ni Hashirama. Hindi man gaanong nagbibigay ng satisfaksyon, dahil sa kawalan ng kibo ay napansin pa rin ito ni Madara. Dahil sa mga pagkakamali ni Tobirama, hindi na kailangang makita ni Madarang andun ang galit ni Totion ay perpekto. Marahil alam na ni Tobirama ang pakiramdam ng tapusin niya si Izuna. Di nagtagal ay naipit si Tobirama at pinakawalan ni Madara ang itim na apoy ng Amaterasung lumamon rito. Walang nakakaalam ng tunay na kakayahan ng Mangekyo ni Madara, kaya ito'y isang posibilidad lang. Gayunpaman, ito'y isang lohikal na posibilidad. Si Sasuke direktang katumbas ni Madara ay mayroong Amaterasu sa kaliwang mata at sa kanang mata na may ang Kagutsuchi na nagpapahintulot sa kanyang manipulahin ang apoy ng Amaterasu upang lalo itong paghusayin. Kung babalikan ng ilang libong taong nakalipas, si Indra Otsutsuki ay may parehong abilidad. Sa kaliwang mata nito ay ang kakayahang Hino Kagutsuchi, na hindi lang katulad sa pangalan ng abilidad ng kanang mata ni Sasuke, ngunit gumagana ring halos eksaktot katulad ng Amaterasu. Bukod rito, pareho ang Susanoo ni Indra at Sasukeng buo ang katawan. Sa anime, ang itsura ng Mangekyo ni Indra ay binago kung saan naging kahawig ang hugis nito kay Sasuke. Ang mga kakayahang ito pati mga itsura ay marahil ginamit bilang kasangkapan sa kwento upang iugnay si Indrang tila na unang inkarnasyon ni Sasuke. Gayunpaman, ang mga pagkakatulad ay nakakamangha. Sa kabila ng katotohanang ang Mangekyo Sharingan ni Madara pati na rin ang kanyang Susanoo ay may ibang disenyo kay Sasuke at Indra, hindi ibig sabihin noon na imposible na rin siyang magkaroon ng sariling bersyon ng Amaterasu. Ito ay dahil nanggaling na rin mismo kay Madarang may mga pagkakatulad ang Sharingan nila ni Sasuke at hindi iyon karaniwan gaya ng taglay nilang Chokutomo. Sa lahat ng iyon, marahil lohikal ring magkaroon ng Amaterasu si Madara kaya para sa teoryang ito ay magpapatuloy ang kwentong mayroon din siyang ganoong kakayahan. Matapos niyang prituhin si Tobirama, ang Ninetales ay tuluyan ng wawasakin ang Konoha. May ilang makakaligtas at iyon ang mga tanging nakalisan lang sa nayon dahil wala nang matitira sa matinding pamiminsalang kayang gawin ng mga tailed beast balls sa isang nayon. Sa oras na mabura ng tuluyan ang nayon, magsisimula si Madarang planuhin ang susunod na mga kilos. Ayon sa tableta ng Uchiha, ang lihim sa pagising ng Rinnegan ay ang pag-uugnay ng chakra ng Senjutsu Uchiha, kaya upang gawin iyon, babalik siya sa Valley of the End para sa katawan ni Hashirama. Kukuha siya ng bahagi ng laman nito at ilalagay sa kanyang katawan. Aasahan ni Madara ang agarang resulta, ngunit hindi niya inaasahang tatagal iyon ng 50 taon. Ito'y hadlang kay Madara dahil kailangan ang Rinnegan sa kanyang plano, ngunit hindi ito magigising hanggang siya'y masyado ng matanda para magamit kaya kailangan ang backup. Dahil tila wala ng kabuluhan ang lahat, susubukan ni Madarang bumalik sa walang katuturang kapayapaan, ngunit ang kanyang bersyon ng kapayapaan ay iba. Hahanapin niya ang iba pang tailed beast, at kapag nakumpleto na niya, gagamitin niya ito bilang banta at proteksyon sa pagtatayo ng bago niyang nayon. Pasasalihin niya ang ibang clan sa bagong nayon at pagkatapos ay atakihin niya ang iba pang nayon ng shinobi at sisimulan ang unang pandaigdigang digmaan ng shinobi. Ang kaibahan sa pagkakataong ito ay lahat ng mga nayon ay nag-alyansa laban kay Madara. Ngunit ang pinakamalaking bagay na dapat bigyang pansin sa digmaan ay kung gaano kadehado ang mga kalaban ni Madara. Ang mga nayon ng shinobi ay walang laban dahil sa puntong ito ay nakumpleto na ni Madara ang mga tailed beast at ngayoy kontrolado na niya ang siyam na mapaminsalang halimaw. Aatasan niya ang ilan sa mga pinagkakatiwalaan at pinaniniwalaang malakas para gamitin ang ilan sa laban upang ubusin ang kalaban. Dahil rito, susubukan niyang pamunuan ang lahat bilang kanilang supreme leader. Naniniwala siyang tama iyon at ang respeto sa pamamagitan ng puwersa ang magdadala ng totoong kapayapaan sa mundo. Gayunpaman, ang mga tao ay karaniwang tumututol sa mga diktador at ang pinakamatapang ay laging lumalaban kaya siya ay puputaktihin ng mga rebelyon mula sa iba't ibang nayong gustong pabagsakin ang itinatag niyang pamahalaan. Hindi ito mahirap pigilan ngunit ito ang magpapalakas ng loob para sa iba. Gagawin niyang halimbawa ang mga ito at tatapusin sa pinakamarahas na mga paraan. Gayunpaman, ang pamumuno sa takot ang magiging dahilan upang mawalan siya ng suporta at magsasanhi ng mas malawakang mga pag-aaklas. Habang tumatagal ang kanilang rebelyon, lalo silang tumatalino at nagiging organisado kaya sa huli ay magkakaisa sila upang bumuo ng isang koalisyon ng iba't ibang mga nayon. Matindi ang motibasyon sa paghihiganti, kaya naman ang nakaligtas
at natitirang mga miyembro ng Uchiha pati Hyuga clan ay sasali sa mga grupong ito. Ang mga Uchiha ay napakahalaga dahil ang pagkawasak ng Nayon at clan ang gigising sa maraming Mangekyo Sharingan. Posible ring makakuha ng ilang mga tailed beast ang koalisyon sa mga laban. Malinaw na ang puwersa ay manganganak lang ng digmaan imbis na kapayapaan, kaya ang maaari na lang gawin ay disarmahan ang sangkatauhan. Para gawin ito, sila may nasa ilalim ng kanyang kontrol o hindi, sisimulan ni Madarang sistematikong targetin ang mga Nayon. Ubusin niya ang mga ito't itatala ang kanilang mga teknik at jutsu bago itago at ipagbabawal ang pagtuturo ng mga teknik maliban sa mga lingkod at miyembro ng sarili niyang puwersa. Ngunit tuwing hinihigpitan niya ang kapit, mas marami ang kumakawala sa kanya at sa pagdami ng mga nakakalusot, mas marami ang nagpupunta sa kamay ng rebelyon. Nagdaan ang panahon at nagpatuloy ang panakanakang pakikipaglaban sa mga rebelde. Hindi sila matunto ni Madara at hindi rin siya mapabagsak ng mga ito. Gayunpaman, napatuloy ang digmaan at walang panig ang sumusuko. Umabot ito hanggang sa marating ni Madara ang edad na 80. Sa oras na ito, masyado na siyang matanda't hindi na kayang gawin ang mga simpleng pisikal na bagay. Ganito na siya kahina at alam iyon ng mga rebelde. Marami rin sa mga mandirigmang lumalaban ay mga anak na ng mga taga-Konoha at ang iba pa'y mga apo na nila. Susubukan nilang paalisin sa trono si Madara, ngunit dito magigising ni Madara ang kanyang rinigan. Iniisip niyang hindi na ito mangyayari, ngunit bigla itong naganap. Nainis siyang sobrang tanda na niya upang gumawa ng kahit ano at sa oras na ito'y pinapabagsak na rin siya ng rebelyon kaya kahit huli na, kahit papaano'y perpekto pa rin ang nangyari. Binalikan niya ang naging buhay at naisip ang kawalan nito ng kabuluhan tulad ng maraming bagay sa mundo. Sa kanyang sariling paraan, sinubukan niyang magdala ng kapayapaan, ngunit ito'y nagdulot ng digmaang bahagi ng walang katapusang siklong bumubuo sa napagtantong realidad. Gamit ang rinigan, nagawa niya ang ilang mga bagay para patrasin ang mga tumutugis sa kanya, ngunit ang kabuang pananaw ni Madara sa pisikal at metapisikal na mundo'y nagbago na. Hindi na mahalaga kung mawala siya sa trono dahil nanalo na siya sa digmaan. Kasama ang ilang gwardyang kanyang nahanap upang protektahan siya, tumakas siya mula sa kanyang tahanan at nagtungo sa Mountains Graveyard. Do'y nagtagumpay siyang isamon ang statwa ng Jedot ginamit ito upang mas mapahaba pa ang buhay. Unti-unti niyang naunawaan ang mga kakayahan ng rinigan at bumuo ng bagong plano. Kailangan niyang ilipat ang rinigan sa isang tao bago hayaan ang sariling mamatay. Ang taong iyon ay pupwersahin namang gamitin ang Gedo Rini Tensei upang muling buhayin si Madara sa mas batang katawan. Pagkatapos, babawiin ni Madara ang rinigan at magsisimulang iselyo ang mga tailed beast sa statwa ng Gedo, habang inaasikaso naman ang ibang tumutugis sa mga tailed beast na hindi pa napapa sa kanya. Bubuwin rin ni Madara ang hukbo ng mga Zetsu gamit ang mga cell ni Hashirama Senju. Dito lilitaw si Black Zetsung nilinlang si Madara para akalaing siya ang bumuo rito. Matapos ang mga paghahanda, magsisimula na si Madarang kumilos. Tutugisin niya ang mga tailed beast na nakuha ng mga rebelde. Hindi sila bastang susuko, at may ilang mag-iisip na siya'y multo ng nakaraan dahil hindi sila sigurado kung paano ito bumalik sa pagkabata, ngunit ang mga Uchihang kasapi ng rebelyon ay mapapansin ang paglitaw ng rinigan nito at mapagtatantong iyon ay kapangyarihang galing sa mata. Sinasabi ring ang meron nito ay makokontrol ang buhay at kamatayan. Mas malakas na si Madara ngayon kumpara sa lahat ng nakaraan niyang mga taon, hindi lang dahil sa rinigan, kundi dahil sa lahat ng karanasan na kanyang nakuha mula noon. Si Madara sa puntong ito ay ehemplo na ng kasabihang ang pagkabata ay aksaya sa mga kabataan. Dahil rin sa kanyang rinigan at karanasan bilang matanda ay magagamit na niya ang kanyang buong potensyal kung saan ginawa niya ngayon. Kahit pa ang mga Jinchurikit kanilang mga tailed beast ay nagtulungan at pumasok sa anyo nilang tailed beast, ay wala pa rin silang laban sa kanya. Hindi yun posible dahil may sarili siyang mga tailed beast at statwa ng Gedong madali niyang sinamon para sa kadenang tsakrang tumali sa mga halimaw. Dahil sa hukbo ng Zetsung kanyang binuo, lubusan niyang wawasakin ang buong rebelyon o militar na posibleng nabuo sa mga lupain na kanyang iniwanan dahil sa kanyang katandaan. Sa huli, makukuha niya ang lahat ng mga tailed beast at ipapakain ito sa statwa ng Gedo, na pagkatapos ay mamumukadkad naman bilang God Tree. Ito ang plano ni Madarang dapat baguhin ang realidad kung ito ay nakakadismaya dahil isipan lang rin naman ang nagdidikta nito. Gagamitin niya ang kapangyarihan ng Ten Tails upang ilunsad ang matinding genjutsu sa buong mundo gamit ang buwan bilang kanyang mata. Sa ganitong paraan, ang Infinite Tsukuyomi ay lilikha ng mundo para sa mga tao at kanilang mga ninanais. Isang mundong kontrolado niya na walang ibang naroroon kundi tagumpay, kapayapaan, kaligayahan, at walang katapusang liwanag.
Ito ang kanyang plano, ngunit nang ilunsad na niya ito'y lumitaw si Black Zetsu't ibinunyag nito ang tunay na hangarin. Babalutin nito si Madara at gagamiting kasangkapan upang muling buhayin ang Panginoon. Lilitaw si Kaguya at sasakupin ang katawan ni Madara. Pagkatapos ay gagamitin niya ang Infinite Tsukuyomi upang kunin ang lahat ng chakra sa mundong ikinalat ng anak, ang Sage of Six Paths, para tuluyang wakasan ang lahat.